Martial Peak, Kabanata 4909. 2-Eye Great Technique. Sa pansamantalang base ng Myriad Demon's Heaven, si Yang Kai ay natural na muling tinatrato ng may mahusay na pagtanggap, at pagkatapos ng isang kapistahan, siya ay lasing na. Gayunpaman, hindi nagpakita si Mo Xia mula simula hanggang wakas. Nang magmungkahi si Yurumeng na magbigay galang sa kanyang Hanord Master sa oras ng pag-alis ay dinala sila sa kanya. Magkahawak kamay na pumasok ang dalawa sa isang bakanteng bulwagan. Kumalabog ang pinto ng hall sa likod nila. Isang figure na sakop ni Demon Chi ang nakaupong nakakross sa gitna ng bulwagan. Ang magulong Demon Chi, na may kapal na tila isang malapot na likido, ay nakapalibot kay Mo Xia Divine Monarch. Hanord Master. Magalang na yumoko at bumati si Yurumeng. Sinundan ito ni Yang Kai. Binuksan ni Mo Xia ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay. Sa isang banayad na pamitik, bumangon silang dalawa. Itinaas ni Mo Xia ang kanyang kamay at itinuro ang isang daliri kay Yang Kai. Parehong hindi inaasahan ni na Yurumeng at Yang Kai na biglang gagawa ng ganoong galaw si Mo Xia, kaya natigilan sila ng kumilos ang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Nataman si Yang Kai ng isang pitik ng isang daliri at napaatras ng ilang hakbang na may halong ungol. Hanord Master. Nagulat si Yurumeng at mabilis na tumakbo papunta kay Yang Kai. Alam niya na may sama ng loob sa pagitan ni Yang Kai at Myriad Demon's Heaven, at nag-aalalang sasaktan ni Mo Xia si Yang Kai. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang kamay sa balikat ni Yurumeng at hinayla siya sa likod niya bago siya mariing umiling bilang senyales na ayos lang siya. Matapos ang pagtitik ng daliri na iyon, nag-apoy ang kanyang mga mata, at sa sumunod na sandali, biglang naging ginto ang kanyang kaliwang mata, na may vertical slit, habang ang kanang mata ay naging itim. Sa unang tingin, parang nabahiran ng black ink strength ang kanang mata, pero iba ito. Isa itong secret technique, Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye. Bahagyang tumango si Mo Xia at tumayo. Sa likod ng kanyang mga kamay, humakbang siya sa harap ni Yang Kai at maingat na sinuri ang kanyang dalawang mata upang matiyak na tama ang mga ito, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at nagtanong. Ikaw ba ang pumatay kay Tizing? Matapos itanong ito, umiling si Mo Xia at sinabing, hindi. Bagamat disente ang cultivation ni Tizing, hindi niya nalinang ang dalawang eye technique na ito. Ang Myriad Demon's Heaven's 2 core techniques ay hindi maaaring linangin ng sinuman. Tiniis ni Yang Kai ang kakulangan sa ginhawa sa magkabilang mata at nagmamadaling sinabi. Kaya, napansin na ng Divine Monarch. Sa lahat ng Cave Heavens at Paradises, ang dahilan kung bakit pinakaingat si Yang Kai sa Myriad Demon's Heaven ay hindi dahil sa una ay may mga hinanakit siya sa kanila, ngunit dahil sa dalawang eye technique na ito. Noong panahong iyon, noong nasa labas siya ng Shattered Heaven, napansin ni Tizing na mayroon siyang dalawang eye technique na ito at labis siyang nag-aalala sa mga ito. Inalok pa niyang bilhin ang kanyang dalawang mata. Siyempre, hindi pumayag si Yang Kai. Bago ang araw na iyon, hindi kailanman ipinakita ni Yang Kai ang dalawang eye technique na ito kay Tizing. Ngunit alam ito ni Tizing. Maaaring ang mga tao ng Myriad Demon's Heaven ay sensitibo sa mga may dalawang eye technique na ito. Si Tizing ay isa lamang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kaya si Mo Xia, na nasa 8th grade, ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa mga araw na ginugol sa Black Territory, sinadyang iwasan ni Yang Kai ang lahat ng high-grade masters mula sa Myriad Demon's Heaven para lang maiwasang magdulot ng anumang gulo. Sa huling pagkakataon, nang dumating siya upang salubungin ang nobya, walang sinabi si Mo Xia, kaya naisip ni Yang Kai na nakalusot na siya. Gayunpaman, ngayon ay tila, kahit na wala siyang sinabi, hindi iyon nangangahulugan na hindi napansin ni Mo Xia. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang ginawa ni Mo Xia para hindi sinasadyang ihayag ng dalawang eye technique ang kanilang mga sarili, ngunit sa ngayon ay wala siyang paraan para itago ang mga ito. Bahagyang kumaibot ang mga mata ni Mo Xia at ang kanyang kaliwang mata ay agad na naging ginto, na may patayong hiwa, habang ang kanyang kanang mata ay naging itim na parang itim na butas. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Yang Kai ng matinding sakit. Sa isang iglap, bumalik sa normal ang mga mata ni Mo Xia. Pagkatapos ay napagtanto ni Yang Kai na ang taong ito sa kanyang harapan ay nilinang din ang dalawang eye technique na ito, at tila mas bihasa siya sa paggamit nito. Dahil dito, hindi katakataka na ma-detect niya ang iba na nag-cultivate sa kanila. Ang 2-eye technique na ito ay mga pangunahing sikreto ng Myriad Demon's Heaven. Kahit na ang mga ordinaryong disipulo ay hindi makuha ang mga ito. Saan mo sila nakuha? Nagtataka na tanong ni Mo Xia. Naisip niya na pinatay ni Yang Kai si Tizing at kinuha sila mula sa kanya. Gayunpaman, hindi nilinang ni Tizing ang dalawang eye technique na ito kaya imposible iyon.
Dahil nasa ganitong sitwasyon sila, walang kabuluhan para kay Yang Kai na itago ang mga bagay kay Mosha. Bukod dito, malapit na niyang i-seal ang Void Corridor, para hindi siya mapahamak ni Mosha. Naisip ni Yang Kai na maaari rin siyang maging malinis. Kaya nagpatuloy siya at ikinwento kung paano niya nakuha ang kanyang dalawang mata. Nakinig si Mosha nang may pagkamangha, hindi niya inaasahan na ang buong proseso ay puno ng paikot-ikot. Ang Demon Eye of Annihilation ni Yang Kai ay nakuha ng maaga sa buhay, pabalik sa Tongzuan Realm, habang ang Black Purgatory Eye ay dumating ng masuli. Ang dalawang ito na tila walang kaugnayang eye techniques ay talagang mula sa parehong pinagmulan. Mu Sheng. Kumunat ang noo ni Mosha at mamulong sa sarili. Hindi pa niya narinig ang pangalang ito, ngunit ayon sa kwento ni Yang Kai, mahihinuha na ang taong ito ay dapat na mula pa noong nakalipas na panahon. Nagtaka si Mosha kung ano ang nangyari sa sinaunang disipulong ito. Upang makarating sa isang malayong universe world, makaranas ng napakalaking pagbaba sa cultivation at maging makulong sa universe world, pagkatapos ay mahawahan ang mundo sa pagiging demon realm. Kung hindi dahil sa magkakasunod na pagkakataon, maaaring makipag-ugnayan si Mo Sheng sa Myriad Demons Heaven at humingi ng tulong upang maibalik siya sa sekta noon pa man. Ganito ang nangyari, at ang dalawang eye techniques ay nakuha ng pagkakataon. Hindi iyon sinasadya ni Junior. Tumingin si Mosha sa kanya at sinabing, oportunidad man o sinadyang gawa, ito pa rin ang mga pangunahing sikreto ng Myriad Demons Heaven. Nagtanong si Yang Kai. Kung gayon, ano ang gusto ng Divine Monarch? Hindi napigilan ni Yurumeng ang kabahan. Siya ang nagsabi na bumalik na sila sa kanilang pamilya, pagkatapos ng kasal. Kung nasa panganib ngayon si Yang Kai dahil dito, hindi maiiwasang makonsensya siya. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit biglang dumating ang isang senior sister ng Myriad Demons Heaven na hinahanap siya isang araw. Napag-isipan niyang bumalik sa sekta pagkatapos ng kasal. Halata na ngayon na si Mosha, itong murang Hanord Master na ito, ay gustong makipagkita sa kanyang asawa para kumpirmahin ang ilang bagay. Ang pagbabalik sa kanyang bridal family pagkatapos ng kasal ay isang dahilan lamang. Dahan-daang sinabi ni Mosha. Dahil isa itong pangunahing sikreto ng Myriad Demons Heaven, natural na hindi ito maipapasa. Maaari kong sirain ang iyong mga mata, o maaari kang maging disipulo ng Myriad Demons Heaven, para may karapatan kang panatilihin ang mga ito. Pilit na ngumiti si Yurumeng at sinabing, Hanord Master, kahit na ang aking asawa ay hindi disipulo ng Myriad Demons Heaven, siya ay manugang na ng Myriad Demons Heaven. Maaari na siyang ituring na isa sa mga tao ng Myriad Demons Heaven. Umiling si Mosha at sinabing, hindi iyon pareho. Magsasalita na sana si Yurumeng nang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan siya at tinitigan si Mosha. Pagkatapos ay sinabi niya, imposible para sa akin na maging isang Myriad Demons Heaven disciple, at ayaw ko ring mawala ang aking mga mata. Total, hindi ko alam kung magiging bulag ako pagkatapos nilang sirain. Divine Monarch, mayroon bang ibang pagpipilian? Anong pagpipilian ang gusto mo? Nakangiting tumingin sa kanya si Mosha. Paano kung si Divine Monarch ay nagpapanggap na hindi alam ang tungkol dito? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Halos matawa si Mosha at sinabing, sa tingin mo, posible ba iyon? Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at hayagang sinabi, kung ganoon ang kaso, kailangan akong patayin ng Divine Monarch. Namula ang mukha ni Mosha at umungal. Sa tingin mo hindi kita papatayin? Ngumuso si Yang Kai. Kung papatayin ako ng Divine Monarch, ang bago mong disipulo ay mabibiyuda. Masiglang tumango si Yurumeng sa gilid at nagmakaawa. Maawa po kayo, Hanord Master. Sinabi ni Mosha. Nakikipag-away tayo sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa loob ng hindi mabilang na taon, at hindi mabilang na iba pa ang namatay. Mayroon na tayong 10,000 mga balo. Medyo naging mabigat ang paksang ito. Saglit na nag-isip si Yang Kai, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang isang nag-aalalang si Yurumeng, at sinabing, huwag kang matakot, tinatakot lang ako ng Divine Monarch. Kailangan ko pang pumunta para i-seal ang Void Corridor. Wala siyang gagawin sa akin. Si Yurumeng ay labis na nag-aalala, ngunit napanatag siya nang marinig niya ang sinabi ni Yang Kai. Nagboluntaryo si Yang Kai na selyuhan ang Void Corridor, at walang ibang tao sa 3,000 mundo na kayang gawin ito sa kanyang lugar, kaya paano siya papatayin ni Mosha? Kung gagawin niya, walang paraan para ipaliwanag niya ang kanyang sarili sa iba pang mga cave heavens at paradises. Lumingon si Yang Kai kay Mosha at sinabing, Divine Monarch, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo.
hindi na kailangang hilahin pa ang usaping ito. Napaungol si Mosha sa pagkadismaya. Nakakainis talaga ang mapang-asar na tingin ni Yang Kai. Talagang natukso siyang bigyan ng bastos na brat na ito ng isang sampal at patayin siya minsan at para sa lahat. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Yang Kai, hindi iyon isang opsyon. Bukod dito, nang hilingin niya kay Yang Kai na pumunta rito ngayon, ang orihinal niyang intensyon ay hindi gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, biglang pinitik ni Mosha ang kanyang pulso at isang jade slip ang lumipad patungo kay Yang Kai. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay upang saluhin ang slip at pagkatapos ay ibinuhos ang kanyang divine sense dito. Sumimangot siya sandali at nagtanong. Divine Monarch, ano ito? Ang Black Ink Battlefield ay lubhang mapanganib. Masyadong mababa ang iyong 6th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Huli na rin para simulan ang pagpapalaki ng iyong cultivation. Ang Cave Heavens at Paradises ay may utang na loob sa iyo. Ang Myriad Demons Heaven ay walang halagang ibibigay sa iyo, ngunit dahil mapalad kang nakuha mo ang dalawang eye technique na ito, dapat mong linangin ang mga ito ng maayos. Sabi ni Mosha. Ang dalawang Great Eye Techniques ng Myriad Demons Heaven ay may hindi masasabing mga lihim at walang katapusang kapangyarihan. Dapat kang maging masipag sa paglinang sa kanila. Maraming salamat, Divine Monarch. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Umalis ka na. Naiinip na iwinagayway ni Mosha ang kanyang kamay. Para sa kanya, ang pangyayari ngayon ay ang paggawa ng bundok mula sa molehill. Espesyal ang sitwasyong ito at ayaw na niyang ituloy pa ito. Yumoko sina Yang Kai at Yurumeng at nagpaalam kay Mosha. Sa pagbabalik mula sa Myriad Demons Heaven, naglaan ng oras si Yurumeng para tanungin kung ano ang ibinigay ni Mosha kay Yang Kai. Ang cultivation method para sa dalawang eye techniques. Paliwanag ni Yang Kai. Mula nang matanggap niya ang dalawang eye techniques, bagamat tumaas ang kanilang kapangyarihan kasabay ng kanyang sariling cultivation, hindi pa talaga nasanay si Yang Kai sa mga ito ng maayos, lalo pa naiintindihan kung paano gamitin ang mga ito. Ngayong nagkusa na si Mosha na bigyan siya ng kaalaman upang linangin ang mga ito ay isang mahusay na pag-unlad para kay Yang Kai. Ito ay isang magandang regalo. Parehong ang Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye ay mga pangunahing sikreto ng Myriad Demons Heaven. Sa Myriad Demons Heaven, ang mga ordinaryong disipulo ay hindi karapat-dapat na linangin sila. Tanging mga elite na disipulo lamang ang pinalad na makapagsanay ng isa sa kanila, nakakaunti lamang ang nakakapaglinang sa pareho. Sa normal na kalagayan, kung ang isang tagalabas na tulad ni Yang Kai ay may dalawang secret technique na ito, tiyak na ipaglalaban siya ng Myriad Demons Heaven hanggang kamatayan at walang awa na papatayin siya upang maiwasan ang paglabas ng kanilang mga sikreto. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Malapit nang pumunta si Yang Kai upang selyuhan ang Void Corridor at ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Hindi mapipilitin si Mosha sa mga ganitong sitwasyon. Martial Peak, Kabanata 4910. Oras na, walang makapagsasabi ng tiyak kung ano ang nasa kabilang dulo ng Void Corridor. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na humantong ito sa Black Ink Battlefield. Bagamat tila may siyam na buhay si Yang Kai, maliit ang tsansa niyang mabuhay kung iyon ang mangyayari. Kahit na siya ay nakaligtas, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa 3,000 mundo. Iyon ang dahilan kung bakit naging bukas palad si Mosha na ipasa ang dalawang eye techniques at ang kanilang cultivation method kung hindi hahayaan ng Myriad Demons Heaven na malik ang kanilang mga pangunahing sikreto. Nang bumalik siya sa pansamantalang base ng Voidland, inihayag kaagad ni Yang Kai na papasok siya sa retreat. Gaya ng sinabi ni Mosha, wala na siyang gaanong oras na natitira, at huli na para isaalang-alang ang pagpapalaki ng kanyang cultivation. Kaya, nagpasya si Yang Kai na linangin ang dalawang eye technique na ito. Marahil ay tutulungan nila siya sa ilang kritikal na sitwasyon. Bagamat hindi alam ng kanyang mga babae kung ano ang layunin ng kanyang pag-urong, nauunawaan nila ang kanilang tugon. Pagkatapos ng lahat sila ay nasiyahan sa oras na ginugol ni Yang Kai sa kanila nitong mga nakaraang araw. Ang Jade Slip ay naglalaman ng cultivation method para sa dalawang eye techniques, at ipinaliwanag din ang kanilang mga gamit kapag nilinang sa kanilang pick. Ang Demon Eye of Annihilation at Purgatory Black Pupils ay isang paraan ng suporta at pag-atake. Kung maaari talagang linangin sila hanggang sa rurok, ang Demon Eye of Annihilation ay may kakayahang sirain ang lahat ng mga ilusyon. Dati, para masira ang super array na bomb alot sa Black Territory, ang Cave Heavens and Paradises ay gumamit ng hindi mabilang na tao para minahan ang Ore Stars para pahinain ito.
Gayunpaman, sa parehong oras, may isa pang grupo na responsable sa pag-crack ng hindi mabilang na spirit arrays na pumuno sa Black Territory. Ang mga spirit array na ito, tulad ng Ore Stars, ay bahagi ng Super Array. Ang grupong ito ng mga tao ay pangunahing pinamunuan ng mga mula sa Myriad Demon's Heaven, sa tulong ng maraming Array Masters. Sa Myriad Demon's Heaven, ang mga nag-cultivate ng Demon Eye of Annihilation ay pawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, at sa ilalim ng kanilang perceptive na mga mata, marami sa mga kapintasan ng Spirit Array ang naging halata. Ito ay lubos na nagpabuti sa kahusayan ng pagsira sa mga array at nakatipid ng maraming oras. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang Demon Eye of Annihilation para obserbahan ang mga pangunahing Spirit Array sa labas lamang ng Central Cage ng Super Array. Gayunpaman, bagamat alam niya na ang mga Spirit Array ay mapanganib, hindi niya maiiwasan ang lahat ng ito kahit na binuksan ang isang channel upang ipadala siya sa Hola. Sa loob ng 100 taon na si Yang Kai ay nakulong sa Hola, si Mo Xia, ang personal na naghanap ng mga kahinaan ng mga Spirit Array sa labas ng Hola at nagtagumpay sa pag-crack ng lahat ng mga Spirit Array na ito. Hindi pa nilinang ni Mo Xia ang Tao of Spirit Arrays, kaya buong-buo siyang umasa sa Demon Eye of Annihilation upang makita sa halip ang mga array na ito. Gayunpaman, kahit na may malakas na 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation, hindi pa rin nilinang ni Mo Xia ang Demon Eye of Annihilation sa pinakamataas na antas nito. Isinulat sa Jade Slip na kung ang isang tao ay talagang malinang ang Demon Eye of Annihilation hanggang sa pinakamataas na punto, makikita pa nga ng isa ang realidad, espasyo, at oras upang tingnan ang hinaharap. Sa kasaysayan ng Myriad Demons Cave Heaven, walang sino man ang nakalinang sa Demon Eye of Annihilation hanggang sa ganitong lawak, at hindi masasabi kung talagang umiiral ang antas na ito. Natural na hindi inaasahan ni Yang Kai na makakamit ang karunungan na maihahambing sa mga mula sa Myriad Demons Heaven. Kung tutusin, ang gayong dakilang kagalingan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paglilinang sa hindi mabilang na mga taon. Makontento siya kung mapapabuti niya lang ang kapangyarihan ng kanyang eye techniques. Ang Demon Eye of Annihilation ay hindi isang paraan ng pagpatay. Pangunahing ito ay isang deterrent at auxiliary na kasanayan. Sa kaibahan, ang Black Purgatory Eye ay isang napakalakas na paraan ng pagpatay. Ginamit din ni Yang Kai ang secret technique na ito, kaya alam na alam niya ang katotohanan ito. Sa ilalim ng Black Purgatory Eye, ang lahat ay natahimik at ang mundo ay nahulog sa kadiliman. Ang mga kaaway na tina-target ng secret technique na ito ay madalas na nabigla at iniwang lubhang mahina. Kung ang kaaway ay pinagkaitan ng lahat ng kanilang mga pandama, sila ay tiyak na mahuhulog sa napakalaking panganib. Lumipas ang mga araw. Natahimik ang High Heaven Palace dahil walang nang ahas na abalahin ang pag-urong ni Yang Kai. Isang araw, isang sinag ng liwanag ang lumipad. Nang mapansin ang kaguluhan, nagpunta ang mga miyembro ng Voidland at High Heaven Palace upang mag-imbestiga, at hindi nagtagal ay humakbang si Zuyu at Yumoko. Hanord Master. Ang taong dumating ay si Liu Mo. Mukha siyang seryoso at solemn na kaya halatang may nangyari. Naging sanhi ito ng paglubog ng puso ng mga miyembro ng Voidland at High Heaven Palace. Matapos ang lahat ng mga araw na ito ng kapayapaan at katahimikan, sa wakas ay dumating na ang oras. Tawagan mo siya. Sabi ni Liu Mo kay Zuyu. Kinagat ni Zuyu ang kanyang mga labi, tumango, at tumalikod para umalis. Lumapit si Yurumeng at nagtanong. Senior, oras na ba? Umiling si Liu Mo at sumagot. Imposibleng sabihin ng eksakto, ngunit kailangan niyang magtungo kung sakaling may mangyari. Halos 5 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik si Yang Kai mula sa Void Corridor patungo sa likurang linya. Sa panahong ito, ang sinaunang kapangyarihan ng pagbubuklad ay patuloy na nawawala. Kapag ang sinaunang kapangyarihan ng ceiling ay ganap na nagkalat, ang Void Corridor ay ganap na mabubuo at ang dalawang dulo ay magkakadugtong. Sa mga nagdaang araw, ang bilis ng pagkawala ng sinaunang selyo ay halatang bumilis. Ang mga Divine Monarch na naruroon doon ay hindi nang ahas na baliwalain ang sitwasyon. Kaya dumating si Liu Mo upang hilingin kay Yang Kai na umalis sa retreat. Tumango si Yurumeng upang ipakita na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Yang Kai at nakilala si Liu Mo. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon at bahagyang tumango. Sisiyasatin ko ang sitwasyon. Senior, magayos ka na sa bahay. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Yurumeng at sa iba pa, tumango, pagkatapos ay minanipyala ang Space Principles upang agad na mawala. Hindi nagtagal, muling nagpakita si Yang Kai sa tabi ng Void Corridor. Dati, iniwan niya ang mga space beacon sa likod nang bumalik siya sa kanyang mga asawa,
kaya't nakatulong na sila ngayon upang mabilis na tumawid sa distansya. Sa sandaling ito, mahigit 12 ng 8th grade ancestors ang nagbabantay sa Void Corridor. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag nang makita si Yang Kai. Unang nagsalita si Qingyu. Brat, nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang kilos ng Void Corridor. Kailangan naming suriin mo ang sitwasyon. Oo. Sumagot si Yang Kai at tumakbo papunta sa Void Corridor. Lumakas ang Space Principles habang nakapikit siya para mag-imbestiga. Ilang sandali pa, dumiretso si Yang Kai. Ang eksenang ito ay nagpapataas ng kilay sa mga 8th grade ancestors na nagbabantay sa lugar na ito. Ang Void Corridor ay hindi isang lugar na maaaring pumunta at pumunta ayon sa gusto nila. Sa kasalukuyang estado nito, ang corridor ay napuno ng hindi maisip na void turbulence, tulad ng isang lumaragasang maelstrom. Kahit na malakas ang paglilinang ng isang tao, maaari silang mawala sa kanilang landas kung sila ay mahayla sa magulong bagyong ito. Kung ang isa ay hindi makahanap ng isang paraan out, pagkatapos ay sila ay nakulong sa void magpakailanman. Kaya, kahit na ilang araw nang binabantayan ng 8th grade ancestors ang lugar na ito, walang nang-ahas na pumasok para mag-imbestiga. Si Yang Kai, gayunpaman, ay buong tapang na pumasok na parang wala lang, na nagpabuntong hininga sa kanila. Gayunpaman, ito ang kanyang espesyalidad. Kahit na ang cultivation ni Yang Kai ay mas mababa kaysa sa kanila, ang kanyang kahusayan sa Dao of Space ay nagpahintulot sa kanya na makapasok sa Void Corridor ng ligtas. Matapos maghintay ng humigit kumulang 3 o 4 na oras, nagmamadaling lumabas si Yang Kai mula sa Void Corridor. Ano ang sitwasyon? Mabilis na tanong ni Qingyu. Maaari itong tumagal ng isa pang kalahating buwan hanggang 1 buwan. Sagot ni Yang Kai. Kinailangan niyang kalkulahin kung gaano kabilis ang pagkawala ng kapangyarihan ng sinaunang pagbubuklod, at kung gaano katagal bago niya ito muling itatatak. Kalahating buwan hanggang 1 buwan ang limitasyon, kung hindi, magiging huli na ang lahat. Nagkatinginan sandali ang mga ancestor bago bahagyang tumango at nagsimulang magpadala ng mga mensahe. Pagkaraan ng 1 araw, isang malaking bilang ng mga sinag ng liwanag ang dumating. Lahat sila ay ang Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises. Naitakda na ang limitasyon sa oras para sa pagselyo sa Void Corridor, kaya kinailangan nilang simulan ang paghahanda. Kung sakaling mabaygo, ang Void Corridor ay ganap na magkakadugtong at ang Cave Heavens at Paradises ay haharap sa hindi kilalang mga panganib. Lumitaw ang mga pangkat na binuo ng mga Masters mula sa Cave Heavens at Paradises habang mahigpit nilang binabantayan ang Void Corridor. Dumating din ang mga miyembro ng Voidland at High Heaven Palace. Bagamat sila ang pinakamaliit sa bilang at pinakamababa sa paglilinang, sila ay lumabas pa rin ng buong lakas. Ang mga babae ay tumingin kay Yang Kai ng may pag-aatubili at pag-aalala, ngunit wala silang magawa para baguhin ang sitwasyon. Maaari lamang nilang ipagdasal na ang kabilang panig ng Void Corridor ay hindi konektado sa Black Ink Battlefield. May hinihintay ka pa ba? Tanong ni Mo Xia nang makita niyang nag-alinlangan si Yang Kai. Tumugon si Yang Kai. May isa pang bagay na kailangan kong asikasuhin. Tumango si Mo Xia at wala nang sinabi pa. Naniniwala siya na hindi magiging pabaya si Yang Kai sa ganitong uri ng mga bagay. Dahil balak niyang maghintay, dapat sigurado siyang may oras. Walang silbi ang pagmamadali. Sinabi ni Liu Mo. Gayon din, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol sa sitwasyon sa Black Ink Battlefield. Ito rin ang impormasyong nais malaman ni Yang Kai, kaya agad niyang ikinuyom ang kanyang kamao at magalang na sinabi. Nakikinig si Junior ng may paggalang. Sinabi ni Liu Mo, sa totoo lang, wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung ano ang buong sitwasyon sa Black Ink Battlefield. Tulad ng alam mo, wala pang nakabalik pagkatapos nilang tumawid sa No-Return Pass. Ang alam natin ay natipon mula sa impormasyong ipinadala pabalik sa panapanahon. Wala sa amin ang nakakita sa totoong sitwasyon sa aming sariling mga mata, kaya kung ano ang sinasabi namin sa iyo ay maaari lamang kunin bilang isang sanggunian. Naiintindihan ni Junior. Nag-isip sandali si Liu Mo bago nagpatuloy. Malawak ang Black Ink Battlefield. Walang nakakaalam kung gaano ito kalaki. Sa paglipas ng millennia, ang Cave Heavens and Paradises ay nagpapadala ng mga tao upang lumaban, ngunit hindi nila nagawang patayin ang Black Ink Clan hanggang sa huli. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang Black Ink Clan. Sa Black Ink Battlefield, mayroong kabuuang 108 Great Passes. Ang bawat Cave Heaven o Paradise ay may pananagutan para sa isa sa kanila. Ang bawat pass ay isang self-sufficient fortress, ngunit lahat sila ay malapit na nauugnay.
Ang pag-asa sa 108 Great Passes Grand Formation ay nagbigay daan sa Cave Heavens and Paradises na mapanatili ang Black Ink Clan. Kung hindi, sumugod sila sa No Return Pass at sinalakay ang 3,000 worlds matagal na ang nakalipas. Kung doon ka talaga mapupunta, tandaan mong sumugod sa pinakamalapit na Great Pass. Mayroon kang World Spring na nagpoprotekta sa iyong miniature universe, kaya hindi ito tinatablan ng mga panlabas na puwersa. Ang aming mga kaalyado sa kabilang panig ay tiyak na hindi alam ang iyong pagkakakilanlan, ngunit hanggat ipinapakita mo sa kanila ang iyong World Spring, hindi kanila ituturing bilang isang Black Ink Disciple. Kahit sa ang Cave Heaven o Paradise ay nagbabantay sa teritoryong marating mo, basta makapasok ka sa isa sa mga Great Passes, ligtas ka. Tumango si Yang Kai at sinabing. Maaalala ni Junior. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong siya. Pero kung sakali, maaari bang bigyan ako ni Senior ng ilang uri ng Faith Token? Ikinaway ni Liu Mo ang kanyang kamay at sinabing. Ang Faith Token ay walang silbi sa larangang iyon. Ang mga mula sa Cave Heavens at Paradises ay maaaring masira ng Black Ink Strength anumang oras, kaya ang tanging paraan upang makumpirma ang pagkakakilanlan ng isang tao ay ang pag-inspection sa kanilang miniature universe. Ang Faith Token ay hindi mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay sinabi ni Qing Yu. Orihinal na nilayon naming ialok sa iyo ang ilan sa aming lakas sa anyo ng mga pamamaraan ng proteksyon, ngunit kung isa sa alang-alang na ang kabilang panig ay maaaring ang Black Ink Battlefield, ang paggawa nito ay maglalantad lamang ng iyong pagkakakilanlan. Kaya sarili mo lang ang maaasahan mo. Nang pumasok si Yang Kai sa hola at harapin ang Black Ink Royal Lord, biniyayaan siya ng 5 8th grade ancestors. Umasa siya sa proteksyong iyon para ipagtanggol ang sarili mula sa pambungad na pag-atake ng Black Ink Royal Lord. Gayunpaman, para sa paglalakbay na ito, kung ang kabilang panig ay talagang ang Black Ink Battlefield, ang gayong mga diskarte sa proteksyon ay maglalagay lamang sa kanya sa mas panganib dahil hindi may tatago ni Yang Kai ang kanyang pagkakakilanlan. Martial Peak, Kabanata 4911. Magandang kapalaran. Minsang ginamit ni Yang Kai ang Black Ink Strength sa loob ng kanyang miniature universe para linlangin ang mga Black Ink Disciples ng Langya Paradise na maniwala na isa siya sa kanila. Kung ang kabilang dulo ng Void Corridor ay talagang Black Ink Battlefield, malaki ang posibilidad na makatagpo niya ang Black Ink Clan o Black Ink Disciples. Sa kasong iyon, ang pagbabalat kayo na ito ay magbibigay ng malaking antas ng seguridad. Sa labas ng Void Corridor, maraming ancestors ang nakipag-usap kay Yang Kai, na ibinahagi sa kanya ang kanilang nalalaman tungkol sa Black Ink Battlefield. Napansin ni Yang Kai ang lahat. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Liu Mo dati, wala silang personal na karanasan sa Black Ink Battlefield, at lahat ng impormasyon ay naipasa pabalik mula sa kabila ng No Return Pass. Bagamat malamang na matamo ang impormasyong ito hanggat binibigyang pansin ni Yang Kai kapag nakapasok na siya sa Black Ink Battlefield, nakakatulong pa rin ang pag-alam ng maaga. Lumipas ang ilang araw. Ang bilis ng pagkawala ng sinaunang silang power sa Void Corridor ay tila bumilis muli. Sinabi ni Mo siya. Hindi na tayo makapaghintay, simulan na natin itong selyuhan sa lalong madaling panahon. Tumango si Yang Kai. Mga nakatatanda, mangyaring maghintay ng ilang sandali pa. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad patungo sa Voidland at grupo ng High Heaven Palace. Ang kanyang mga asawa ay nakatayo sa harapan ng grupo, bawat isa ay nakatingin sa kanya na may matinding ekspresyon. Puno ng pag-aalala at pag-aatubili ang kanilang mga mata. Nang makalapit siya sa kanila, bahagyang ngumiti si Yang Kai sa kanila ngunit hindi niya sinubukang aliwin sila. Ang anumang mga salita ng Kal-Iwan sa oras na ito ay panlilin lang lamang sa sarili. Alam at naunawaan ng lahat ang mga panganib ng paglalakbay na ito. Tumayo si Yurumeng at nagsimulang manginig ang kanyang mapulang labi. Marami siyang gustong sabihin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa huli, sinabi lang niya. Mag-ingat sa lahat ng iyong ginagawa. Tumango si Yang Kai at sumagot ng nakangiti. Gagawin ko. Bigla siyang tumingin sa kabila ng karamihan at patungo sa kailaliman ng kawalan, kung saan ang ilang mga sinag ng liwanag ay malabo na makikitang papunta sa kanila ng nagmamadali. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai na ang mga gusto niyang makita ay dumating na sa huling sandali. Ang pinuno ng grupo ay sila Nero, na umalis sa Black Territory at bumalik sa Star Boundary ilang buwan na ang nakalipas. Marahil dahil sa pagsusumikap sa kanyang sarili sa kanyang limitasyon, kahit na sila Nero ay isa ng 7th grade Heaven Opening Realm Master, medyo namumutla pa rin siya at pagod na pagod. Pagbati, Lady Boss. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinabi. Pinandilatan siya nila Nero, pagkatapos ay sa Void Corridor, bago nagtanong sa madilim na tono.
Kailangan mo ba talagang gawin ito? Walang magawang sinabi ni Yang Kai. Hindi ito makakatulong. Walang ibang paraan. Kinagat nila ni Ruo ang kanyang mga labi at hindi sumagot. Alam din niya na ang mga gawain ng kapalaran ay hindi mababago ng kapangyarihan ng isang individual. Dahil ang Cave Heavens at Paradises ay sumang-ayon na dito, maaari lamang nilang sundin ang plano. Pagkatapos ay tumingin si Yang Kai sa mga nasa likod niya. Nandyan sina Fatty Chen Tian, Yun Xinghua, He He, at Hua Qingxi. Lahat sila ay dinala mula sa Star Boundary ng Lady Boss. Nang magtama ang kanilang mga mata, dali-dali silang nagsulot. Bahagyang tumango si Yang Kai at isa-isang tinawag. Mao Zi, Geng Qing, Julia, Huigo, He He, Chen Tianfei, Yun Xinghua. Nandito na ang mga subordinate. Nag-anunsyo silang 7. Noon, dahil sa iba't ibang pangyayari, lahat kayo ay kailangang iwan ang inyong mga pangalan sa loyalty list. Alam kong ang ilan sa inyo ay may mga reklamo laban sa akin at hindi nagbitiw sa inyong mga posisyon, ngunit hindi ito mahalaga ngayon. Nagsumikap ka ng husto sa lahat ng mga taon na ito, at ang iyong mga pagsisikap at sakripisyo ay nagbigay daan sa High Heaven Palace at Voidland na umunlad sa kanilang kasalukuyang taas. Malaki ang naiambag ninyong lahat sa sekta. Hindi alam kung buhay o kamatayan ang naghihintay sa akin, kaya ngayon, palalayain ko kayo. Malaya kang manatili, o umalis, ngunit umaasa ako na sa ating muling pagkikita sa hinaharap, maaari pa rin tayong mag-chat at magsalo ng inuman ng walang awayan sa isa't isa. Pagkasabi nito, kinuha ni Yang Kai ang loyalty list, kinuha ang sungay ng XCG, pinilit na ilabas ang isang patak ng blood essence at isawsaw ito. Pagkatapos ay kinalkal niya ang kanilang mga pangalan sa listahan. Ang sariwang dugo ay tumagos sa loyalty list, at ang mga pangalan sa mga pahina ay unti-unting kumupas at nawala. Ang 7 tao na ang mga pangalan ay nasa loyalty list ay biglang nakaramdam ng ginhawa. Hindi maipaliwanag na nakadama sila ng kalayaan mula sa pagkaalipin. Bahagyang sumimangot si Mao Zi at tumingin kay Yang Kai na may magkasalungat na emosyon. Sa lahat ng taong pumirma sa loyalty list, siya ang pinaka-hindi kumbinsido kay Yang Kai. Tiniis niya ang kanyang kahihiyan upang isang araw ay sumulong sa 7th grade at mapalaya ang sarili mula sa loyalty list. Narinig niya na sa pamamagitan ng pag-abot sa 7th grade, siya ay magiging malaya mula sa mga paghihigpit ng loyalty list. Gayunpaman, hindi niya alam kung totoo iyon o hindi. Anuman, nagsumikap pa rin siya para sa layuning iyon sa paglipas ng mga taon. Hindi niya akalain na si Yang Kai ay gagawa ng inisyatiba upang buwagin ang relasyon ng master-servant sa pagitan nila. Dahil dito ay bahagyang nagulat at gamaan ang loob niya. Sa mga araw hanggang ngayon, hindi niya alam na tatataken ni Yang Kai ang Void Corridor, at hindi rin niya alam kung ano ang maaaring mangyari kay Yang Kai kapag nangyari iyon. Si Geng Qing, Julia, at ang kanyang buhay ay konektado kay Yang Kai, kaya kung may mangyari sa huli, magdurusa din sila. Ngayong naalis na ang mga hadlang sa loyalty list, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanilang buhay o kamatayan dahil sa mga problema ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi naging masaya si Mao Zi gaya ng inaakala niya. Sa pagbabalik tanaw sa mga taon sa Voidland at High Heaven Palace, hindi kalabisan na sabihin na ito ay napakadali at komportableng buhay. Nasa kanila ang lahat ng mapagkukunan at katayuan na gusto sana nila. Hindi siya sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm dahil lang sa hindi niya naramdaman ang pagbabago. Ngayong malaya na siya, kahit na umalis siya sa High Heaven Palace at Voidland, ano pang lugar ang makapagbibigay ng ganoong kanais-nais na kapaligiran para sa paglilinang. Kung magagawa ni Yang Kai ang desisyong ito sa huling sandali, halatang pinag-isipan niya ang bagay na ito. Nagpahiwatig din ito ng mga panganib ng paglalakbay na ito. Kahit si Yang Kai ay hindi sigurado kung makakaligtas siya. Sect Master, dahil nakapasok na kami sa Voidland, hindi kami magiging duplicit. Ang Sect Master ay maaaring makatiyak at umalis. Babantayan namin ang Sect. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay dito. Sabi ni Mao Zi at kinuyam ang kanyang kamao. Sinabi rin ni Geng Qing at Julia. Sect Master, mangyaring makatitiyak. Si Fatty Chen ay hindi gaanong dignidad dahil sa uhog at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang malakas niyang ipinahayag. Sect Master, may loyalty list man o wala, itong Chen Tianfei ay isang tao ng Voidland sa buhay, at magiging multo ng Voidland sa kamatayan. Isinusumpa ko na hinding-hindi gagawa ng anumang bagay para ipagkanulo ang sekta. Kung sisirain ko ang aking salita, naway tamaan ako ng kidlat at mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kasama ko, si Chen Tianfei, bilang tagapag-alaga nito, hinding-hindi malalagay sa panganib ang sekta.
Hindi napigilan ni Mauzi na mapatingin sa gilid na may naiinis na tingin sa kanyang mukha, sa pag-aakalang ganito na ang halik ng asno na ito. Ano ang maaari niyang gawin bilang isang 4th grade master? Ang lakas ng loob niyang magyabang ng walang kahihiyan. Nang makita ni na Yun Xinghua at Heihei ang iba na gumagawa ng kanilang mga deklarasyon, mabilis din nilang ipinahayag ang kanilang katapatan sa sekta. Sa totoo lang, namuhay sila ng magandang buhay sa Voidland sa lahat ng mga taon na ito, at imposible para sa ibang sekta na magbigay sa kanila ng napakaraming mapagkukunan para sa paglilinang. Hindi sila aalis kahit itaboy sila sa ganitong oras. Hindi masyadong melodramatic si Huigo, ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang katapatan habang nagtanong. Sect Master, bakit hindi kita samahan para maibigay ko ang anumang tulong na magagawa ko? Si Yang Kai, gayunpaman, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing. Ito ay isang mapanganib na pagsisikap, at kahit na ang unang hakbang sa pagpasok sa Void Corridor ay hindi magiging ligtas. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari, at kung isasama kita sa akin, ito ay magsisilbi lamang upang makagambala sa akin. Walang ibang masabi si Huigo nang marinig niya ito. Kung siya ay magiging isang pasanin, pagkatapos ay mas mahusay na hindi pumunta. Ang 7 sa kanila ay tinanggal mula sa loyalty list. Matagal nang napalaya sina Luan Baifeng at Zin Pang mula sa mga hadlang nito. Natural na hindi kailangang ipahayag ng huli ang kanilang pagpapahalaga sa kilos. Tumingin si Yang Kai kay Hua Qingxi at sinabing, Head Manager, guguluhin kita sa pamamahala ng sect. Napangiti si Hua Qingxi at sinabing, maaaring makatiyak ang sect master, kapag bumalik ka isang araw, ibabalik ko sa iyo ang isang sekta na 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, narinig niya sila ni Roo na nag-usap tungkol sa ilang bagay at malinaw ang tungkol sa mga panganib na kakaharapin ni Yang Kai. Masasabing ito na talaga ang pinakamalaking panganib na kinailangan ni Yang Kai. Ito ay hindi isang gawain na maaaring magawa sa pamamagitan lamang ng pagiging maingat. Kahit na ang kaunting pagkakamali ay magbubunga ng kamatayan. Walang aasa sa swerte para sa isang bagay na kasing halaga nito. Biglang nagngingit si Yurumeng at sinabing, mas mabuting mabuhay ka. Kung manggahas kang mamatay, kukunin ko ang lahat ng aking mga kapatid na babae at muling mag-asawa. Gagawin ko ang sinasabi ko. Mabuti. Same time na tumango si Yang Kai, hindi alam kung nangangako siyang mabubuhay o inaamin na inaprubahan niya ang muling pagpapakasal. Kung ano ang dapat sabihin, sinabi na. Naayos na ang lahat at wala na siyang natitira pang alalahanin. Napaatras ng ilang hakbang si Yang Kai, tumingin sa mga miyembro ng Voidland at High Heaven Palace, nagpahayag ng same time na ekspresyon, na ikuyom ang kanyang kamao, at nagpahayag. Lahat, palem. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga mukha ni Yurumeng at ng iba pa na parang gusto niyang yukit ang mga ito sa kanyang puso. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at tumakbo patungo sa Void Corridor. Pinigilan ng mga babae ang kanilang mga damdamin upang hindi mag-alala si Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, lahat sila ay hindi na nakapagpigil at nagsimulang tumulo ang mga luha. Gayunpaman, wala sa kanila ang gumawa ng tunog at patuloy na pinigilan ang kanilang mga boses. Naikuyom ni Yurumeng ang kanyang mga kamao ng napakahigpit kaya ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat at nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang mga daliri. Sa harap ng Void Corridor, tumango si Yang Kai sa 8th grade ancestors at sinabing, handa na si Junior. Lahat ng 8th grade ancestors ay kinuyam ang kanilang mga kamao sa isang same time na pagpupugay. Ang pasanin ng pagpapanatili ng kapayapaan ng 3,000 mundo ay inilagay sa likod ng 6th grade Heaven Opening Realm Junior, na nagpahiya sa kanilang lahat. Gayunpaman, alam nilang lahat na si Yang Kai lang ang makakapagselyo sa Void Corridor. Sa kabutihang palad, naunawaan niya ang kahalagahan ng sitwasyon at hindi tumutol sa anumang paraan. Ang 3,000 mundo ay mapalad na magkaroon ng gayong anak. Naway samahan ka ng magandang kapalaran at mahabang buhay. Sigaw ni Liu Mo sa malalim na boses. Naway samahan ka ng magandang kapalaran at mahabang buhay. Ang awit ay nagmula sa mga bibig ng Cave Heavens and Paradises Masters at umalangaw-ngaw sa buong kawalan. Bahagyang tumango si Yang Kai, tumalikod, at matapang na sumugod sa Void Corridor nang walang pag-aalinlangan o paglingon sa likod. Bumukas ang Void Corridor at nilamon ang figure ni Yang Kai. Hindi nagtagal, umikot ang espasyo sa pasukan ng Void Corridor. Isang itim na butas ang lumitaw at tila kaya nitong lumunin ang lahat hanggang sa nakikita ng mata, ngunit sa loob ng kalahating oras, lahat ay nawala. Maraming ancestors ang naglabas ng kanilang divine senses para maingat na suriin ang rehiyon bago sila nagpalitan ng tingin at tumango.
Kahit na sa kanilang paglilinang, wala silang nakitang anuman sa lugar kung saan dating nakatayo ang Void Corridor. Sa madaling salita, ang pasukan ng Void Corridor ay ganap na selyado. Maliban kung ang isang tulad ni Yang Kai, na bihasa sa Dao of Space, ay nagkataon at pinilit itong buksan muli, walang sino man ang makakahanap ng pasukan na ito. Gayunpaman, ang Cave Heavens at Paradises ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, nagpasya silang italaga ang Black Territory bilang restricted area at selyuhan ang lahat ng territory gate na humahantong dito. Walang sino man mula sa 3,000 mundo ang maaaring pumasok ng walang pahintulot at kahit isang 8th grade ancestor ang ipapadala upang subaybayan ang sitwasyon sa lahat ng oras upang magbantay laban sa anumang mga potensyal na problema. Ito ay magiging katulad ng setup sa Chaotic Dead Territory kung saan ang isang 8th grade ancestor at isang team ng high grade masters ay ilalagay sa territory gate, na sinusubaybayan ang paggalaw ng Burning Light at Seren Glimmer. Marshall Peak, Kabanata 4,912. Ano ang lugar na ito? Ang bagay na ito ay hindi kumuha ng maraming pagsisikap. Mayroong maraming mga master sa Cave Heavens at Paradises bilang may mga ulap sa kalangitan. Sa makatuwid, kailangan lang nilang magpadala ng isang 8th grade ancestor kasama ang ilang 7th grade masters upang magpalitan sa tungkulin. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagkasundo ang lahat sa isang plano. May mga pinipigilang ingay na nagmumula sa mga tao ng Voidland at High Heaven Palace, na labis na ikinainis nila Nero at naging sanhi ng kanyang pagbigkas. Bakit kayo umiiyak? Hindi pa siya patay. Kung talagang gusto mo siyang tulungan, dapat kang magmadaling bumalik at magtanim ng mabuti. Tila may napagtanto si Yurumeng. Big Sister, ibig mo bang sabihin? Maaaring sila Nero ang kanilang senior, ngunit noon pa man ay itinuturing niyang little brother si Yang Kai. Kaya, normal para kay Yurumeng na tawagan siya bilang Big Sister, batay sa status ni Yang Kai. Tumanggo sila Nero. Kung ligtas siyang babalik mula sa paglalakbay na ito, nangangahulugan lamang ito na hindi siya pumasok sa Black Ink Battlefield. Kung gayon, magiging ligtas siya at walang magbabago. Sa kabilang banda, kung nabigo siyang bumalik, nangangahulugan lamang ito na pumasok siya sa Black Ink Battlefield pagkatapos ng lahat. Kung mayroon kang oras para umiyak, maaari mo ring gamitin ang oras na iyon para magsikap at sumulong sa 7th Order sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, dadalhin ko kayong lahat sa Black Ink Battlefield para hanapin siya. Sa sandaling ginawa niya ang pahayag, ilang pares ng mga mata ang agad na lumiwanag. Ang mga tao mula sa Voidland at High Heaven Palace ay karaniwang binubuo ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang Great Emperors at ang mga asawa ni Yang Kai ay direktang umabant sa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya ang limitasyon ng kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay ang 8th grade. Bagamat ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay karaniwang itinuturing na malakas, sila talaga ang pinakamahina sa mga sundalo sa Black Ink Battlefield. Tanging ang mga sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm ang may sapat na lakas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang isang pahayag mula kay Lan Yuro ay sapat na para sugpuin nila ang kanilang nalulumbay na damdamin at ay redirect ang kanilang atensyon patungo sa isang bagong layunin. Naglabas si Yuhi ng isang bangkos ng space rings at ibinigay kay Hua Qingxi. Head Manager, binigay sa akin ni Young Master ang mga ito noon at hiniling sa akin na ipasa ito sa iyo. Kinuha ni Hua Qingxi ang space rings at inimbestigahan ang mga ito gamit ang kanyang divine sense, isang hitsura ng pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha sa susunod na sandali. Hindi iyon matutulungan dahil lahat ng space rings na ito ay naglalaman ng mga materyales ng yin at yang element. Higit pa rito, ang mga dilaw na kristal at asol na kristal ay nakatambak na parang mga bundok sa space ring, na lahat ay may mahusay na kalidad. Ang ilang mga kristal ay kahit na ang laki ng maliliit na bundok sa kanilang sarili. Ang mga materyales na ito ay masasabing napakahalaga. Ang sekta ay magkakaroon ng higit sa sapat na mapagkukunan ng paglilinang salamat sa mga materyal na ito, na lubos na magpapaikli sa oras ng paglilinang ng mga disipulo nito. Malabong alam ni Hua Qingxi ang pinagmulan ng mga dilaw at asol na kristal na ito. Narinig din niya ang tungkol sa mga kakaibang pamamaraan ni Yang Kai laban sa Black Ink Clan mula kay Lan Yuro, kaya hindi niya maiwasang mag-alala at nagtanong. Kung iiwan ni Sectmaster ang lahat ng materyal na ito, ano ang mangyayari sa kanya kung makatagpo siya isang tao mula sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield? Kung wala ang mga mapagkukunang ito, walang anumang paraan si Yang Kai para i-activate ang kanyang pangunahing sandata, ang Purifying Light. Bumulong si Yuhi. Sinabi sa akin ni Young Master na kalahati lang ang naiwan niya. Kinuha niya ang kalahating kasama niya.
Nang marinig ang mga salitang iyon, tumanggaw si Hua Qingxi sa kanyang ulo na may pakiramdam ng katiyakan. Gayunpaman, labis din siyang nabigla sa loob. Ang mga space ring na ito ay literal na napuno ng mga mapagkukunan at ang bilang ng mga dilaw at asol na kristal sa loob nito ay halos hindi makalkula. At kalahati lang ito ng kabuuang halaga. Gaano karaming mga benepisyo ang nakuha ng Sect Master sa Chaotic Dead Territory. Sa pag-aayos ng sarili, maingat niyang inimbak ang space rings. Siya ang head manager ng High Heaven Palace at responsable para sa pangkalahatang pamamahagi ng mga mapagkukunan nito. Sa makatuwid, mas mabuti kung itago niya ang mga space ring na ito sa kanyang pag-aari. Pinangunahan nila ni Ruo ang lahat upang magpaalam sa mga ancestors ng Cave Heavens at Paradises bago umalis. Hindi naman sila pinigilan ng kabilang partido na umalis. Sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran ng malalim sa Void Corridor upang muling selyuhan ito, nagawa na ni Yang Kai ang pinakamalaking kontribusyon na posible, kaya hindi na kailangan para sa Voidland at High Heaven Palace na manatiling sangkot sa bagay na ito. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Master sa pangunguna ni Liu Mo ay nagsabi sa aalis na partido na ipaalam sa kanila ng malinaw kung kailangan nila ng tulong sa hinaharap. Nangako sila na hihilingin nila sa kanilang mga alagad at nasasakupan na makipagtulungan hanggat maaari. Nagpasalamat sila ni Ruo sa mga ancestors at umalis kasama ang iba pang sumusunod sa kanya. Salamat sa mga pangako ng mga ancestors, ang High Heaven Palace at Voidland ay mapapanatili ang isang matatag at independenteng posisyon sa hinaharap. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging hanhan sa isang tabi o hindi kasama. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay gumawa lamang ng malaking kontribusyon sa kaligtasan ng 3,000 mundo. Kung ang kanyang sect ay inapi pagkatapos noon, ito ay magiging masyadong kaiya-hiya. Sa loob ng Void Corridor, ang Space Principles ay umikot sa paligid ni Yang Kai habang ginagabayan niya ang Void Turbulence sa paligid niya upang magkaroon ng epekto ng pagselyo. Upang maipaliwanag ang kanyang plano sa 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors kanina, espesyal na ginamit niya ang isang maliit na tubo ng kawayan upang magpakita. Ang kapangyarihan ng sinaunang selyo na dating pumupuno sa Void Corridor ay unti-unting nawawala. Sa makatuwid, ang kailangan niyang gawin ngayon ay muling punan ang lugar kung saan nawala ang sinaunang selyo upang maitago ang pagkakaroon ng Void Corridor. Ito ay isang lubhang nakakaubos ng enerhiya na gawain dahil kailangang pakilyusan ni Yang Kai ang mga prinsipyo sa kalawakan sa lahat ng oras. Bukod dito, ang pagsilsalandas sa likod niya ay nangangahulugan na hindi na siya maaaring bumalik. Kaya lang niyang sumulong at tuloy-tuloy na selyuhan ang ruta sa unahan. Ang Void Corridor ay napuno ng kaguluhan at kadiliman, na walang liwanag o tunog. Maging ang pangunawa ni Yang Kai ay naging malabo. Sa ilalim ng gayong mga kondisyon, maaari lamang niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng instinctual at umasa sa pagpapakalat ng sinaunang selyo sa unahan niya upang matansya ang kanyang pag-unlad. Lumipas ang oras, unti-unti. Napilitan si Yang Kai na huminto at magpahinga paminsan-minsan dahil hindi siya naglakas loob na maubos ang sarili. Walang makapagsasabi kung makakatagpo siya o hindi ng anumang panganib sa susunod na sandali, kaya kinailangan niyang mapanatili ang kinakailangang antas ng lakas upang harapin ang anumang hindi alam. Kahit saan siya dumaan, binuhahan ng kanyang kapangyarihan ang Void Corridor at tinatakan ito ng mahigpit. Maaaring kailanganin ng isa na gumamit ng malupit na puwersa o magkaroon ng katulad na mga tagumpay sa Dao of Space para masira ang selyong ito. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano siya katagal sa loob ng Void Corridor dahil naging malabo ang daloy ng oras sa isang lugar na tulad nito. Dahil sa pagkawala ng sinaunang selyo, ang Void Turbulence ay naging lubhang mapanganib at bumagsak patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon sa lahat ng oras. Kung hinarap ni Yang Kai ang sitwasyong ito noong nakaraan, maaaring hindi niya ito malutas. Mapalad na ang kanyang kasalukuyang mga natamo sa Dao of Space ay hindi pangkaraniwan. Ayon sa dibisyon ng Dao na kanyang nilikha, naabot ni Yang Kai ang ikawalong antas, ang Summiting the Peak, na isang antas na higit pa sa maaaring maabot ng karamihan sa mga tao sa alinmang Dao. Bigla na lang, napansin ni Yang Kai na may hindi nakikitang puwersa sa likod niya na humaharang sa kanyang daraanan. Ang pagtuklas na ito ay nagpakalma sa kanya. Sa kanyang pagmamadali, sa wakas ay naabutan na niya. Alam niya na ang hindi nakikitang puwersa sa likod niya ay ang kapangyarihan ng sinaunang selyo, na nangangahulugan lamang na ang kanyang haka-haka sa simula ay hindi mali, at ang pagkakataong itago ang kabilang dulo ng Void Corridor ay ganap na nasa kanyang kamay. Kung siya ay mapalad, walang sino man sa kabilang dulo ng Void Corridor ang makakaalam na umiral ito. Ang kapangyarihan ng sinaunang selyo ay patuloy na nawala, at bilang isang resulta, natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili na natigil sa pagitan ng dalawang pader sa Void Corridor.
Ang isa sa mga pader na iyon ay ang sinaunang selyo, at ang isa pang pader ay ang selyo na nabuo mula sa kanyang sariling space principles. Habang ang pader sa likod niya ay patuloy na nagwawala, kailangan lang niyang umatras sa daanan ng nagwawala na pader at isaksak ang daanan sa likuran niya gamit ang sarili niyang kapangyarihan sa pagbubuklod. Darating ang araw na ganap na mawawala ang kapangyarihan ng sinaunang selyo, at sa sandaling iyon, sabay-sabay na tatatakan muli ni Yang Kai ang pasukan ng Void Corridor. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang nakakainip at paulit-ulit na pagkilos ng pagpapanatili ng selyo. Sa tuwing mawawala ang sinaunang selyo, humahakbang siya pasulong at nagpatuloy ang pag-ikot. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng mahabang panahon, at hanggang sa isang tiyak na sandali ay biglang napagtanto ni Yang Kai na may kakaiba sa kapaligiran sa likod niya. Isang maliit na sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa orihinal na madilim na Void Corridor. Ang liwanag ay tila nakaharang ng kung ano, kaya hindi ito makapasok ng buo sa Void Corridor at sa gayon ay medyo malabo. Higit pa rito, malabo na nararamdaman ni Yang Kai ang aura ng ibang mundo na nagmumula kung saan nagmula ang liwanag. Hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang ekspresyon. Alam niyang malapit na siya sa kabilang dulo ng Void Corridor. Ang liwanag at ang aura mula sa kabilang mundo ay ang pinakamahusay na ebidensya. Kaya naman, agad siyang sumaya at itinoon ang kanyang isip sa paghihintay. Walang sinasabi kung anong uri ng sitwasyon ang nasa kabilang panig ng Void Corridor. May mga haka-haka na maaaring lumabas siya sa Black Ink Battlefield, at oras na para malaman kung totoo iyon. Isang kasinungalingan ang sabihin na hindi kinakabahan si Yang Kai. Kung ito ay naging Black Ink Battlefield, hindi na siya makakabalik sa 3,000 mundo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay napuno ng pagkabalisa at isang pangunahing takot na nagmula sa pagtapak sa hindi alam. Magkagayunman, ang paggalaw ng kanyang mga kamay ay hindi tumitigil habang patuloy na nagbabago ang mga sil ng kamay, at ang mga prinsipyo ng kalawakan ay umaalingaw-ngaw sa kanyang paligid. Sa bawat hakbang na paatros niya, patuloy na pinupuno ng kapangyarihan ng silang ang Void Corridor. Samantala, ang liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag habang ang aura mula sa bagong mundo ay naging mas malinaw at mas malinaw. Sa isang tiyak na sandali, ang kapangyarihan ng sinaunang selyo ay nawala nang walang anumang babala. Si Yang Kai na nakakapit malapit sa umaatres na sinaunang selyo ay agad na lumabas sa Void Corridor at ang kanyang Divine Sense ay mabilis na kumalat upang subaybayan ang kanyang paligid. Ito ay isang mundo na puno ng masaganang sigla. May mga nagtataasang puno na umaakyat sa kalangitan na may mga putot na umaabot sa lapad ng ilang matatandang lalaki sa paligid. Napakayaman ng world energy at perpekto ang world principles. May mga palumpong din sa gilid, pati na rin ang isang spirit fruit tree na masiglang tumutubo sa malapit. Ilang matangkad na pulang spirit fruit ang nakasabit sa puno at naglabas ng nakakaakit na bango habang mukhang masarap na matamis. Hindi makilala ni Yang Kai ang prutas, ngunit kahit na ganoon, masasabi niya na ito ay may magandang kalidad sa isang sulyap. Ito ay malamang na lubhang kapakipakinabang sa Heaven Opening Realm Masters. Anong lugar ito? Kumunat ang noo niya. Ang Black Ink Battlefield na puno ng Black Ink Strength na naisip niya ay isang lugar kung saan ang kapaligiran ay malupit at laganap ang karahasan, walang katulad kung saan siya kasalukuyang nakatayo. Maaaring ang Void Corridor ay hindi kumonekta sa Black Ink Battlefield. Sa sandaling pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isipan, si Yang Kai ay labis na natuwa. Okay lang basta hindi ang Black Ink Battlefield. Ibig sabihin makakahanap pa ako ng daan pauwi. Kung pumasok ako sa Black Ink Battlefield, mawawala na ako ng pag-asa na makabalik pa. Walang oras para mamitis ng Spirit Fruit dahil mas mataas ang prioridad ni Yang Kai. Nagmamadali niyang sinimulan na i-seal ang Void Corridor. Ang pasukan ay isang potensyal na panganib, kaya kailangan niyang i-seal at itago ito sa lalong madaling panahon upang matiyak ang kaligtasan ng Black Territory. Sa kabutihang palad, hindi ito mahirap dahil sa lahat ng oras na ito ay tinatakpan niya ang landas sa likod niya, kaya sanay na siya sa mga pagkilos na ito. Ang parang black hole na pasukan ng Void Corridor ay mabilis na isinara. Tulad ng tila ang pasukan ng Void Corridor ay malapit ng maglaho, kumunat ang noo ni Yang Kai. May malakas na aura na mabilis na lumalapit mula sa gilid ng kanyang pangunawa. Sa paghusga sa pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa taong iyon, ang bagong dating na ito ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Napakunot noo si Yang Kai at mas bumilis ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali, ang pasukan sa Void Corridor sa wakas ay naging ganap na selyado at nawala sa paningin. Katatapos lang ni Yang Kai sa kanyang gawain nang ang tunog ng isang bagay na humihiwa sa hangin ay pumasok sa kanyang mga tainga.
Bahagyang damapo ang isang figure sa isang lugar na ilang dosenang metro lang ang layo sa kanya at tahimik na pinagmamasdan siya makalipas ang ilang sandali. Lumingon si Yang Kai sa direksyong iyon, nakita ni Yang Kai na ang kada dating lang ay isang masiglang matanda. Payat ang figure ng matanda, at nakasuot ito ng maluwag na balabal. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang panlabas na anyo, hindi maisip ni Yang Kai ang kanyang pinagmulan. Gayunpaman, siya ay malamang na mula sa isa sa mga cave heavens o paraiso dahil siya ay nasa 7th grade. Tinitigan ng matandang lalaki si Yang Kai, pagkatapos ay nilinggan ang paligid na may kahina-hinalang tingin. Nadurog ang puso ni Yang Kai. Alam niya na kahit na natapos niya ang pagselyo sa Void Corridor sa tamang panahon, may mga halatang pagbabago mula sa pagkakaroon ng Void Corridor mismo. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay tiyak na nakita ng matandang ito. Kaya lang, tuluyang nawala sa paningin ang pasukan sa sandaling ito, kaya hindi naintindihan ng matanda ang nangyari rito. Sa katunayan, naramdaman ni Yang Kai na ang mga pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa Void Corridor ang unang nakaakit sa matandang ito.